2 sa 4 na suspect sa pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga del Norte tukoy na ng Philippine National Police. Isa sa suspect natagpuan sa Rogue Gallery ng PNP. Meron na po tayong persons of interest, at least 2 po yung persons of interest, at inaalam pa po kung ito po bang mga persons of interest ay affiliated po to any group po. Ilang biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungong Bicol kinansela dahil sa Bagyong Christine. Posibleng legal consequences na mga pahayag ni Vice President Sara Duterte pinag-aaralan ng Department of Justice. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and they disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated, and we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Dating PCSO General Manager Royina Garma at retired Police Colonel Edelberto Leonardo planong imbitahan ng Senado sa pagdinig sa war on drugs. Logic tells me, dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma and it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung 3 Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admitted lead drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. 2 mangingisda sa Quezon Province nawawala. Ilang mga residente naman sa Albay inilikas dahil sa pagbaha at banta ng lahar. Vice President Sara Duterte hinamon ang mga tumutuligsa sa kanya na magpa-neuro at drug test din. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Retired police official Jovi Espinido binawi ang mga naging pahayag laban kay dating Senador Leila de Lima. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. 150,000 pesos alok ng lokal na pamahalaan ng Cebuco, Zamboanga del Norte kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ng American vlogger na si Elliot Isnan. Pinagdala ko ng ating task force ay ang local unit po ng Cebuco ay nagbigay na ho ng reward sa mga taong magkatulong dito sa investigasyon. Kung sino nakakita doon sa bangka o kaya kung sino man ang makakita doon sa biktima. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, former Senator Leila de Lima at iba pa iimbitahan sa Senate hearings sa drug war sa October 28. Si PRRD, mag-attend na, sabi ni Bats. The victim families, iba yun, mga aggrieved parties yun. Then the Garma story, ibang topic yun. And then, we will invite Kerwin Espinosa. Okay. And then, of course, ang sanga naman ng Kerwin Espinosa would be Leila de Lima. And then, Espinido. I think that's it. Pwede na yun for the first hearing. Dagdag relief goods, air assets at equipment sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine nakahanda na. Tulong sa Camarines Sur at Albay, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So what we have to anticipate now, let's all prepare with whatever yung mga equipment ng DPWH, yung mga airlift ng AFP, yung mga relief goods and kung ano man. Halos 1 milyong tahanan sa bansa walang supply ng kuryente dahil sa Bagyong Christine ayon sa National Electrification Administration. There are private distribution utilities who have already contacted the Department of Energy asking if anong kailangan daw ng electric cooperatives they're willing to assist. Sexual abuse, torture at iba pang sinasabing krimen ni Apollo Kibuloy isiniwalat sa Senado. Kibuloy itinanggi ang mga akusasyon. Mga umano'y biktima, hinamong kasuhan siya. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin,
malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Umano'y reward system sa Duterte Drug War Campaign napatunayan na sa makapagdinig ayon sa House Quadruple Committee. Na-establish na nga ng Quadcom yung existence ng sinasabing reward system doon sa mga nangyayaring extrajudicial killings. Representative Paulo Duterte at Representative Migs Dograles kapwa sumailalim sa hair follicle test. Hindi naman kailangan naman, kung ikaw kandidato ka, wala kang tinatago ka, hindi ka mag-heart test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. Gagawin din natin yung 7-panel hair follicle test. First time po mag-hair follicle test. Volcanic debris kasama sa lahar na rumagasa sa Ginubatan, Albay. Department of Social Welfare and Development tiniyak ang financial aid sa mga napinsala ng bagyo. Rescue operations sa Bicol nananatiling malaking hamon ayon sa Office of Civil Defense. I was coordinating po with our regional director sa OCD5 kanina before this press briefing, si RD Clyde Yucot, and he mentioned that ang challenge pa rin nila doon are the floodings, no? Which are really mataas pa. Kung ang tatanungin nyo kung may available funds, again, let me categorically say that the DSWD has available funds ready to mobilize financial assistance in the coming days. Ibinagsak na matinding ulan sa Naga City, katumbas na umano ng 2 buwan ayon sa lokal na pamahalaan. Metro Manila, hindi nakaligtas sa malakas na ulan dala ng bagyong Christine. Ilang libong residente napilitang lumikas. Talagang mahirap, pero talaga pinagtsatsagaan na lang namin kasi kaysa naman na maano kami sa baha, aksidente, hindi siyempre magpapanig kung anong gagawin namin. Kaya ano na rin kami na dito, lalo na may edad na kami mga nag-evacuate. We encourage everybody at this point in time magsagawa na ng preventive evacuation para maging ligtas. Mabuting maging ligtas na dahil nga madilim. At kung madilim na at kung babaha, pati ang mga magre-rescue natin ay mahihirapan na. Naitalang stranded passengers sa mga pantalan dahil sa bagyong Christine, umabot na sa 7,000 ayon sa Philippine Ports Authority. Dito, mas nahirapan yung sa tulugan, sa igaan, tapos parang hindi komportable kasi pag nasa barko, komportable ka dun, may igaan ka dun, di ba? Tapos yung CR ganun, malayo, tapos sa barko, siguro malapit lang doon. Mahirap po kasi yun nga po, like buntis nga po ako, mahirap kasi imbisa na sa magandang higaan po kami, nagtitiis lang ako dito sa lapag. We'd request that the passengers monitor the situation and not proceed to the terminals, considering that there are no trips, and that we are also providing food for the stranded passengers. Bagyong Christine na may international name na Trami lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Namata ang bagyo sa labas ng PAR, lalong lumakas at naging isang tropical storm. Bilang ng nasawi sa gumuhong lupa sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, umabot na sa 16. 7 iba pa patuloy na hinahanap. On the process pa lang po kami ngayon ng identification at nandito na nga po ang taga-DILG kasama ang PNP Regional at Provincial PNP for the management of the dead and missing. Mga pagguho ng lupa na itala sa Cordillera Administrative Region, ilang mga sasakyan natabunan ng landslide. 21 na paaralan sa Cagayan apektado ng pagbaha dahil sa bagyong Christine. Inuming tubig, fuel, problema ngayon sa Camarines Sur. Full mobilization ng AFP assets iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Department of Budget and Management tiniyak ang pagkakaroon ng pondo para sa mga naapektuhan ng bagyo. I think we continue to concentrate on Region 5 for now because they're the ones in most need. Everybody is in need, but the accessibility problem of Region 5 is a little bit more pronounced than all the other areas. Assuming we need more funding, Mr. President, we can tap the unprogrammed appropriation. At mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa bagyong Christine, patuloy na nadaragdagan.